from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is all I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Na nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. 13. Habang hinihintay natin
ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians, ma'am. Karen. Ma'am, ito na sila. Sorry. Anong Okay, Ephesians 5 verse 15 to 17. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mangahal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. So, ayun, magandang paalala po, no, sa pagsisimula natin sa ating pag-aaral ng salita. So, always remember na ang biyaya po ng Panginoon ay nagtuturo sa atin na, ayun, matapos nating itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat, yung salitang dapat po, no? Dapat mamuhay tayo ng may katinuan, no? Katinuan, matino, no? Katinuan, ano nga yung pangalawa? Matuwid at kabanalan sa kasalukuyang panahon. Very clearly, pag sinabi nating kabanalan sa kasalukuyang panahon, ay ang hindi pakikiayon, hindi pakikitulad sa mundo. So, yun po talaga yung lagi kong pinapaalala sa bawat isa, no? Kung mapapansin niyo po, halos lahat ng sinishare ko, sinasabi ko sa inyo is mamuhay talaga ng ayon sa salita, hindi ayon sa mundo. Yun talaga yung lagi ko pong pinapaalala sa bawat isa. Kasi that's my personal Actually, personal dealings ko po yun, no? Pag sinabi kong personal dealings, ako rin po sa sarili ko, namuhay po talaga kasi ako ng kilala ang Panginoon, pero namumuhay sa kamunduhan, namumuhay sa kasinungalingan, namumuhay sa tawag dito, pagkukunwari, namumuhay na may maskara, namumuhay na nagbabanal-banalan sa harap ng mga nagsisimba, no? Sa harap ng mga nananampalataya. And so, kaya ganun po yung naging sa akin. Yun yung naging laging chine-check talaga. Kasi hindi siya sa pagiging tawag diyan, yung judgmental. Hindi siya sa pagiging judgmental, pero siguro through the experience, naaamoy mo no? Pag nalalaman mo din ba, no? Kumbaga naamoy mo kung yung isang tao ngayon is nagkukunwari din. Through the actions. So, pero I pray na yung discernment kay Lord, hindi yung makamundong pag-iisip, but yung discernment kay Lord. So, yun yung lagi ko din pinagpipray. So, ayun. Tsaka, kaya Titus 2 is one of my favorite Bible verse. Kasi, nagsasabi talaga yun na ang grace teaches us to say no to sin and to the world. To the world din. Hindi sa worldly life, worldly patterns. But grace teaches us to live a holy life. No?
And so Ephesians 5, very clear din po, huwag tayong mamuhay tulad ng mga mangmang. Kasi pwede po kasi, kahit naligtas tayo, namumuhay pa rin tayo ng mangmang. Namumuhay pa rin tayo ng tulad ng mga hangal. It's real, no? Kaya lagi po talagang pinapaalalahanan. And so, may marami pa pong dahilan bakit dapat tayo mamuhay ng matuwid. Marami pong dahilan. Okay, one of the reason is yun yung fruit ng salvation. Hindi ko po alam kung pinapanood niyo po yung sinishare ko ng mga video, pero ako sa sarili ko po, nung naririnig ko yung mga words na yon habang pinapakinggan ko yung preaching ni John MacArthur, nakakapagbigay talaga siya ng tulong sa akin na patuloy na makipaglaban sa kasalanan, patuloy na to say no to sin. So that's why, kaya sinishare ko po yun sa inyo. Hoping na kapag pinanood ninyo is somehow mapaalalahanan kayo and ma-rebuke kayo kung meron man pong namumuhay ng pagkukunwari, pagsisinungaling, pagtatakip ng mukha, yung ganun ba, no? So, sana yun yung mga pinapakinggan nyo. Hindi na po yung mga nasa favorite nyo po na social media. I hope all of us will be mature na enough, no? Na hindi na yun ang ating ginagawa. That's my prayer to the church. Na lahat tayo is mag-mature talaga. To be matured, no? Ano bang maturity? Hindi na po na nadadala ng ihip ng mundo, no? So, anyway, that's our start. A reminder for each one. Lalo na kahapon, no, napag-usapan natin yung grace, napag-usapan natin yung gospel. The gospel is the power of God to save. Ibig sabihin, maliligtas talaga tayo sa ganong pamumuhay. No? Alright, so let's start. Let us pray. Our Father in heaven, Holy God, the King of Kings and the Lord of Lords, the one who made all the heavens, the earth, and everything na nilikha. You alone deserve all the glory, the honor, and praises. Salamat, O God, for it is your grace, it is by your grace that we are saved through the faith na ipinagkaloob mo din po sa amin sa pamagitan ng iyong tanging anak, si Jesus. O Diyos, kaawaan mo po kami, Panginoon. Kaawaan mo kami na ang bawat isa ay tumalikod na sa pamumuhay ng pagkukunwari, pamumuhay ng walang kasabikan sa iyong salita, pamumuhay na mundo ang parin ang kinakasiyahan. Panginoon, tunay ang iyong salita na ang iyong pagliligtas ay hindi lang sa kabayaran ng kasalanan, kundi ang paghahari ng kasalanan sa amin. Lord, by your grace and by your mercy, palaguin mo po ang bawat isa. By your grace and by your mercy, naway gawin mo po kami na maging mature na, Lord. By your grace and by your mercy, strengthen us to say no to our sinful desires. By your grace and by your mercy, I pray to give us strength, O God, to say no to all the temptations na nandito sa mundo, to all the temptations na laging binabato ng kalaban sa amin. By your grace and by your mercy, may your word change us from glory to glory, O God. To become obedient to your word. To become obedient daughters and sons of yours, O God. By your grace and by your mercy, teach us, Father. In Jesus' name, Amen. So magpapatuloy po tayo, no, sa Gospel ni John sa chapter 1.
Dito po tayo sa verse 25. 26 kasi kahapon po, no, napag-aaralan na po natin yung verse 25. Yung verse 25. And so, nasagot na po natin yung tanong na bakit nagbabautismo si Juan. Well, tama po ang bawat isa. Si Juan na tagapagbautismo ay nagbabautismo para po ihanda yung mga tao na sila ay maging handa sa pagdating, no, ng Kristo. And so, sa paghahanda is maunawaan nila or ma-acknowledge nila na sila ay namumuhay ng salungat sa salita ng Diyos. And so, kailangan nilang magsisi, magrepent, at kaya nagbabautismo po si Juan. Pagpapakita po yun na sila po ay handa at sila po ay tumatanggap na sila ay nagkasala at tanging sa darating na Kristo ang kanilang kaligtasan. So yun po yung ginagawa ni Juan na tagapagbautismo, kaya po siya nagbabautismo. And by the grace of God, mas pinaunawa pa sa atin yung ginagawa niya. At yun ay nasagot natin through verse 31 at saka 33. Iyon po ay isinuko ng Diyos sa kanya na gawin niya. And one of the reason is para po makita niya kung sino ang Kristo. Mapakita sa kanya na kung sino man ang dadapuan ng Espiritu Santo habang siya ay nagbabautismo, ay iyon ang magbabautismo sa Espiritu Santo, sa Espiritu. So, yun po yung purpose, bakit po baptism. And so, ako po personally, na-amaze ako habang nabasa ko yung John chapter 1. So, ayun po, no? And magpapatuloy tayo ngayon sa verse 26. So, nagpatuloy sa sagot si Juan. Actually, verse 26 ay parang indirect pa na sagot, no, sa tanong. Sabi niya, sila'y sinagot ni Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, sa gitna ninyo ay may isang nakatayo na hindi nyo kilala. So, gusto ko lang po itanong, and I hope na nag-aaral na po talaga tayo, no? May maisasagot na tayo sa ganitong mga tanong, hindi po sa pamamagitan ng, alam niyo yon, yung paghula-hula lang ba, no? Or basta may masabi lang. Sana, no, may maisagot na tayo ayon sa salita ng Panginoon. Anyway, so ayun po yung tanong, bakit po ganito yung words ni John the Baptist? Sabi niya, ako yung nagbabautismo sa tubig. Sa gitna ninyo may isang nakatayo na hindi ninyo kilala. So gusto ko lang po may tanong sa inyo, paano niyo po nauunawaan or napag-aralan itong verse 26? Anong ibig niyang sabihin na sa gitna ninyo may isang nakatayo na hindi ninyo kilala? At bakit yun ang sinabi niya? No? Diba, nung sa mga nakaraan po na pag-aaral natin sa Matthew, Mark, tsaka Luke, nasabi rin po ito ni John the Baptist. Sabi niya, ako'y nagbabautismo sa tubig. And actually, yung sinabi niya na nabasa natin sa tatlo is yung nasa verse 27. Ano yung nasa verse 27? Na pumaparitong kasunod ko at hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. Di ba napag-usapan na po natin yan? And sana hindi nyo po nakalimutan ano po yung natutunan natin. Anong ibig sabihin na hindi siya karapat-dapat magkalag ng panali? So mamaya re-review natin yan. So, pero dito sa verse 26, may sinabi siya, sa gitna ninyo may isang nakatayo na hindi ninyo kilala. Ano pa ibig sabihin yan? Sige, yung literal na, literal na sense. Ano pala nangyayari dito sa tagpong ito? No? Okay, para mas maging clear po, ito bang nangyayari dito is similar or kapareho nung nangyari sa mga naunang nabasa na natin sa Matthew, Mark, tsaka Luke. Ano ba yung nangyari sa Matthew, Mark, Luke? Diba? Nagbabaptize si John the Baptist
And then dumating si Jesus Christ, binautismo niya si Jesus Christ. Yun, napag-aralan na po natin yun, nabasa natin yun. So ito ba dito sa John chapter 1 verse 26, ito ba ay kapareho nung mga nangyari na nabasa natin or iba? So ganun, dito natin makikita yung kahalagaan ng pagbabasa no, ng Biblia, ng buong Bible. Na hindi lang yung isang ano lang, sa John kami, John lang babasahin ko. Dito niyo po makikita the importance of reading the whole Bible. Okay? Pero dito, hindi naman kasama yung Old Testament kasi nasa ano to nasa new na tayo na scenario na tagpo. Anyway, so ano po, ano ba nangyari dito? Bakit ganun sinabi ni John the Baptist? So yun na lang po muna yung sagutin ninyo. Ito ba ay kapareho nung mga time na binasa natin sa Matthew, Mark, Luke? Ito yung pagpapakita na parang sinasabi niya na yung paparating. Iba nga sabi sa verse na hindi, ultimo siya, hindi, sabi nga hindi niya kilala. Nagsasabi lang siya na may isang paparating na ang totoong Mesiyas. Okay, so kumbaga yung sagot po ni Daddy is, eto nga, sinasabi ni John the Baptist na may paparating, no, na higit sa kanya. At yun po ay ang Mesiyas, no? So, okay. Yes, yun rin po ang kanyang sinasabi dito. So, nabanggit ni Daddy yung paparating. So, ibig sabihin ba nun, Dad, bali hindi pa nabaptismuhan si Jesus Christ nung time na to? Hindi pa. Okay. Let's try to confirm. Okay? Now, sabi dyan sa 26, ako'y nagbabautismo sa tubig. Sa gitna ninyo may isang nakatayo na hindi ninyo kilala. And then verse 27, na pumaparitong kasunod ko at hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. Nasabi niya po to, di ba, sa tatlo, Matthew, Mark, Luke, John. Pero 28, tingnan niyo pa, ang mga bagay na ito ay nangyari sa Betania, sa kabilang ibayo ng Jordan na pinagbabautismo ni Juan. So, ibig sabihin, verse 28, nangyari siya, parang nagano lang siya dyan. Itong nangyari ngayon dito ay sa Betania. Now, tingnan niyo po yung verse 29. Kinabukasan. Okay? Kinabukasan. By the way, yung sa 26, hindi po sinabi doon na binautismo ni John the Baptist si Christ. Hindi po. Wala pong sinabi doon. Pero di ba sa tatlo, nung nakita niya si Jesus Christ, binautismohan niya. Tama? Pero dito, may sinabi ng araw, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. So, ito na, lumalapit na, no? So, siguro maisip natin, siguro ito yung time na lumalapit na si Jesus Christ, tapos yung babautismo na siya. Pero tingnan niyo po ano nangyari. At kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay, may sinabi po si John the Baptist. And verse 30, siya, yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin. Ito yung sinabi niya daw kahapon. Okay? Naintindihan niya? Ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon. And verse 31, hindi ko siya kilala.
Dahil dito'y naparito ako. So yun na, nabasa na natin to. So bakit ko po ito binabasa sa inyo? Kasi po actually, ito pong nangyari dito sa verse 26 is iba po doon sa nangyari na pagbabautismo sa binasa na natin kay Matthew, Mark, Luke, John. Na kung mapapansin nyo po, di ba napag-aralan natin yung baptism? Tama? Sa Matthew, Mark, Luke, John. Anong kasunod na pinag-aralan natin? Ano yung pinag-aralan natin last week? Kalimutan nyo na. Kaya importante po talagang pagpaparemind at pag-aaral lagi. Madali tayong makalimot eh. Lagi tayong nakakalimot talaga. Yun talaga tayo, lagi tayong nakakalimot. That's why, ang pag-aaral ng salita, araw-araw ay napakahalaga sa isang binuhay ng Diyos. Okay? So, ano yung pinag-aralan natin last week? Patungkol yan sa temptations. Di ba? Ang pagtutukso kay Jesus. Baptism, temptations. And ngayon, bumalik tayo sa baptism. Bakit? Kasi ito pong tagpo kay John is hindi po katulad nung nangyari nung binaptisman po ang Panginoong Jesus. Bali, pag-baptize po kay Jesus Christ, dinala siya sa ilang, doon na nangyari yung temptation for 40 days. Pagkatapos po ng 40 days, bumalik po ang Panginoong Jesus sa lugar na Betania na kung saan nagbabautismo po si Juan. So ibig sabihin po, ito pong binabasa natin is tapos na pong bautismo ng Panginoong Jesus. Tapos na po siyang tuksohin for 40 days. Na-overcome niya na po yun at ngayon siya ay bumalik dito sa Betania. Naintindihan niyo po ba yan? Okay? So, ito po, iba na po to. Ibang ibang tagpo po ito doon sa baptism na nauna. Wala na pong baptism dito na nangyari. Bakit po natin yung nasabi? Sige, himay-himayin natin. Verse 26. Ako'y nagbabautismo sa tubig, kaya sabi niya, tingnan nyo, sa gitna ninyo may isang nakatayo na hindi nyo kilala. Ibig sabihin, itong araw na ito, kasi di ba verse 29, sinabi niya kinabukasan, itong araw na ito, nandun din po si Jesus Christ. Habang nagbabaptize po si John the Baptist, kasi patuloy po yung baptism eh. Hindi naman po yun natapos nung pagkatapos ni Jesus Christ. Oh, tapos na, nabautismo ako ng Kristo. Huwag na kayo ha. Cut off na. Kasi dumating na yung main event. Hindi po. Patuloy pa rin po yun. Imagine, for 40 days, habang tinutukso, nag-aayuno ng Panginoong Jesus, nagpapatuloy po si John the Baptist sa kanyang ministry. Okay? And then, itong araw na ito, nandun po si Jesus Christ. Kaya sabi niya, sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi nyo kilala. Hindi nyo alam na siya yung Messiah. Okay? Natindihan niyo po? And so, patuloy siya sa verse 27, na pumaparitong kasunod ko at hindi ako karapat-dapat magkalak ng panali ng kanyang sandalyas. So, ito yung laging sinasabi ni John the Baptist. Ito yung laging testimony ni John the Baptist kay Jesus Christ, no, na hindi ako karapat-dapat. No, kasi pinapakita dito na yung yung greatness, yung kadakilaan po ng Panginoong Jesus. Kaya lagi niya yung sinasabi. And so, mag-ano lang po ako, segue lang po ako. Mga kapatid, dakila po ang Panginoon. Okay? He is so great at sana matuto po tayo sa salita po ni John the Baptist. Ano ba sabi ni John the Baptist? Di ba sabi niya, even kahit po yung pagkalag ng kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat. Ano po pinapakita nun? Ganun po naiintindihan ni John the Baptist kung sino siya. Okay? At sa pagkakaunawa niya kung sino siya, na kahit ang kapagkalag lang, at alam niyo po ba sa time na ito, di ba, nasabi na natin to, napag-aralan natin to, sa time po na ito, kahit po ang pagkalag po ng tali ng sandalyas ng isang pinuno or ng isang hari or isang yung trabaho po ng slave, yun po yung pinakamababang trabaho ng slave. Okay? Ano ba yung slave? Pinakamababang uri ng tao sa lipunan nitong time na to. Na kahit yung pinakamababang trabaho ng isang pinakamababang tao, hindi, sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat na gumawa noon. So ano pinapakita nun sa atin?
pinapakita nun kung gaano kadakila ang Panginoon and kung gaano tayo kalayo. Naintindihan niyo po yun? So ano yun para sa atin? Knowing na merong isang lalaki na naghahayag na gano'n na lamang ang kanyang pagsasabi, paglalarawan sa kanyang sarili, kung gaano siya kababa. No? Ano po yun para sa atin? Ano po yun para sa atin? Kayo, at tanongin ko po kayo, ano po yung nauunawa, ano po yung dating nun sa inyo na malaman ninyo, and John the Baptist is hindi po iba sa atin. Katulad tayo ni John the Baptist. Na pwede nating sabihin din iyon. And what is it for us? Ano yun para sa atin? Di ba? Ano yun para sa atin? Okay, ako po personally, nagbibigay talaga siya sa akin ng pagkaunawa kung paano ako dapat mamuhay. Na ibig ko pong sabihin, he is, dakila siya eh. Diba? Dakila siya eh. And ako, na sabi nga ni John the Baptist, gamitin ko yung sinabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat kahit magkalagman lang ng panali ng kanyang sandalyas. Pero niligtas niya ako eh. Naunawaan niyo po yun? Niligtas niya ako eh. Despite of, kahit na hindi ako karapat-dapat na magkalag. Ibig sabihin, wala talaga tayo eh, no? Kung ano lang natin, wala talaga. Even, worst, ako'y rebelde. Diba? Ako'y patuloy na nagre-rebelde sa Kanya. Ingat, ako'y patuloy na gumagawa, sumasalungat, lumalaban sa Kanya. Pero despite of all those things, despite sa ganung pagiging tao ko, niligtas niya ako, kinaawan niya ako, kinahabagan niya ako. Diba? And so, ano yung karapatan ko na magmalaki na sa pagliligtas niya sa akin, mamumuhay pa rin ako ng para sa sarili ko? Ano yung meron ako upang magmalaki sa Kanya? Naintindihan niyo po yun? Diba? And sa totoo lang, ang pagliligtas ng Panginoon sa atin, ang siyang nagdulot sa atin na magkaroon ng bagong puso na mamuhay na sumusunod sa Kanya. Even yun eh. Regalo niya yun eh. Diba? Pinagkaloob niya yun eh. Kaya, ako talaga mga kapatid, yun na lang talaga ang lagi kong pinapaalala sa bawat isa. Kasi, yun yung resulta ng pagliligtas ng Panginoon. Sabi nga doon sa isa sa video, ewan ko lang kung pinanood niyo po, meron daw isang Navy, sabi ni John MacArthur. Navy is sundalo sa tubig. Tama ba? Sa karagatan, parang gano'n, Navy. Sabi niya, paano ako maliligtas? Paano ko malalaman na ako'y ligtas? And then sabi ni John MacArthur, wala nang ibang paraan na malaman natin na ikaw ay ligtas sa pamagitan ng pamumuhay mo. Now, si John MacArthur ba ay nagtuturo ng legalismo? Siya ba ay nagtuturo ng salvation by works? Hindi. But ang sinasabi ni John MacArthur, kasi tunay talaga ang pagliligtas ng Panginoon. Pag sinabi po natin tunay ang pagliligtas ng Panginoon, tunay yung prutas. Kaya ang sinabi niya dun sa lalaki, para malaman mo na ligtas ka, tingnan mo yung prutas mo. Kasi wala tayong other way. Hindi natin makita yung spiritual na mo, kung patay pa rin ba yan or buhay na. We don't have. Wala tayong pamamaraan na makita. Diba? The only way, para sa atin sa mata na meron tayo, ang nakikita lang natin yung fruits ng pamumuhay natin. Kaya nga, diba, sabi din ni John MacArthur, ewan ko lang kung pinakinggan niyo po, sabi ni John MacArthur, sa Romans, kung babasahin mo Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 11, yun ay patungkol sa pagliligtas ng Panginoon.
Okay? Na you are saved by grace, you are saved by the sovereignty of God, you are saved by, kasi pinili ka ng Panginoon, and yun nga yung ayaw na ayaw ng mga Armenians, di ba? Sa Romans, doon natin kinukuha. Nandun yung katuruan. Jacob I love, Esau I hate. Di ba? Ayaw na ayaw niyan ng mga Armenians. Pero doon natin yun nalaman. Pero pagkatapos ng 11 chapters, sabi ni John MacArthur, pagkatapos ng 11 chapters, na pagpapaunawa sa atin, ganito tayo niligtas ng Panginoon. At dahil niligtas tayo ng Panginoon, simula sa chapter 12 hanggang sa chapter 15, yun yung mga resulta ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. At ano yun? Mamuhay in a certain pattern of life of righteousness. Hindi na po pwede, hindi naman sa hindi pwede, hindi talaga pwede. Kaya lang, dahil nga tayo ay nasa makasalanang laman pa, nagkakasala talaga tayo. Di po ba? So it is the grace of God na nag-hold sa atin. Pero dapat maunawaan natin na hindi na tayo mamumuhay ng ganun. Iba na po ang ating talagang iba na po yung ating pakiramdam sa kasalanan. We hate sin. Hindi na po natin ito kinalulugdan. So kapatid, kung ang kasalanan ay kinalulugdan mo pa, be careful. Examine yourself. To the point na nagpaplano ka pa sa gabi, paano mo gagawin yung kasalanan kinabukasan? Be careful on that. That's not the fruit of God's salvation. I've been there. Kaya nga, grabe lang talaga yung pagkaano ko sa grace ni God. Sabi ko, Lord, grabe yung grace mo. Even habang nagdadrive ako, umiiyak ako kasi, Lord, yung grace mo. No? So, ito tayo mga kapatid, verse 27. Ito tayo hindi tayo karapat-dapat even. Pero you know what? Ngayon, pwede na tayo makapaglingkod sa Kanya. It is because of the grace of God. Kaya nga, diba, kung paglilingkuran natin siya, we serve Him with excellence kasi that is what He deserved. Naintindihan niyo po yun? At yung mga paglilingkod natin sa Kanya, yung ginagawa nating pagsunod sa Kanya, yun ay katanggap-tanggap na sa pamagitan ni Kristo. Kasi kung walang Kristo, lahat ng ating mga mabubuting gawa ay basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Diba? Pero by the grace of God, through Jesus Christ, we can now glorify God through Jesus Christ. So anyway, balik tayo dito sa John. So, naintindihan nyo na po, ibang araw na po to. Okay? Ibang scenario na po to. Clear na po ba? Kaya nga po yung ginagawa natin pag-aaral, sequence siya. As much as possible, ginagawa natin yung chronological study sa word ng New Testament. Ano ba yung chronological? Yung pagkasunod-sunod talaga. Okay? So, verse 28. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa Betania sa kabilang ibayo ng Jordan na pinagbabautismohan ni Juan. So matanong ko lang po kayo, meron po ba kayong naaalala nung binasa niyo yung pangalang lugar na Betania? May naalala po ba kayong mga tao or mga magkakapatid or isang tagpo na kung saan may pabango na binasag? May natatandaan po ba kayo mga ganun? Nung narinig niyo po yung Betania. Tandaan niyo po yung Betania. Betania yun dun sa ano? Dun sa Limay. Betania. Betania po is, ito po yung yung lugar na yung natatandaan niyo bago po pumasok ang Panginoong Hesus para bago siya patayin, yung isang linggo bago siya patayin, nagstay po siya sa Betania. At doon po siya pumunta sa bahay nila
Mary at ni Martha. Okay? Mary at Martha. Dito po nangyari yung pagbabasag ng perfume. Okay? Yung alabaster jar na nagalit nga si Judas. Bakit mo binasag yan? Binenta na lang sana natin yan para kuha ko yung commission ko. Wala tuloy ako allowance. Diba? Yun po yung nangyari doon sa Betania. So malapit lang po ito sa Jerusalem. Okay? Pero ito pong Betania dito, pero yung Betania po, ito again, mahalaga to. Itong Betania dito is hindi po yun yung Betania na tinutukoy dito. Okay? Hindi po ito yung Betania na tinutukoy dito. Ito pong Betania na ito is sa kabilang ibayo ng Jordan. Malapit po to sa Galilea. Hindi po ito yung Betania doon sa kung nangyari yung mga sinabi natin kanina. Now, bakit ko po ito sinasabi? Kasi para hindi po kayo malito. Kasi next time, may mga pag-aaral tayong gagawin. Mababanggit ng Betania. Then, baka magkaroon ng uy, bakit hindi tugma? So, nararapat na malaman po natin ano tong Betania dito. Okay? Kasi next time, maybe next week, mababasa natin na pagkatapos ng pagtutukso kay Jesus, pumunta siya sa Galilea. Okay? Pumunta siya sa Galilea. Actually, tugma po iyon. Kasi ito pong Betania na ito, na nasa kabilang ibayan ng Jordan, malapit po ito sa Galilea. So you see, kasi yung Betania naman na kung saan po naninirahan si Martha at si Mary, malapit po yun sa Jerusalem. Tindahan nyo? Okay? So yun po. Now verse 29. You see, kinabukasan. Okay, day 1 yung kanina, nasa day 2 na po tayo. Kinabukasan. Nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay, so sharing po tayo. Ano po yung napag-aralan niyo po dito sa verse 29. Bakit niya po tinawag si Jesus na kordero ng Diyos? Sige. Sino yan? Seren? Mami? Ginamit niya yung salitang kordero ng Diyos kasi yung parang image nung yung sacrificial lamb na yung maraming beses na naginawa yung sa Old Testament na yan. Okay, naintindihan niyo po yung shinare ni Siren? Okay. So, yung sinabi po ni Siren, yung pagsasabi po ni John the Baptist kay Jesus Christ bilang, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, nagre-represent daw ito ng mga yung handog, sa Old Testament para po sa kabayaran or kapatawaran ng kasalanan. So, yes, tunay po 'yun, yung sinabi po ni Siren. Pero sige, bigyan ko po kayo ng chance pa, yung iba naman, ano pong may share niyo dito? Ako, nabasa ko to, naalala ko yung kanta ng Kordero ng Diyos na nag-alis. Sige, yung iba po, ano pa po ang masishare niyo po sa verse 29? Kordero ng Diyos, no? Actually, ito pong
kordero is may significant din po na dahilan bakit ito yung specific na ginamit or specific na itinawag. Kasi kung babasahin niyo po sa Old Testament, no, yung paghahandog po ng hayop or yung tinatawag na sin offering, burnt offering, peace offering, meron ganun. Ano pa ba ibang offering? Basta yung mga handog, may iba't iba po eh. May ox, merong goat, merong dove, may pigeon. So, may iba-iba po silang inaalay. Now, ito pong kordero is isa po sa mga specific na inaalay sa mga specific lang din po na na tagpo or yung offering. So, sa pagkakatanda ko, yung kordero po, ito po yung lagi nilang ginagamit sa araw-araw na handog para sa kanilang pagsamba. So, daily, di ba? Kung matatandaan nyo sa Acts, di ba sila Pedro, sila Juan, pumunta doon sa templo para sumamba, di ba? Para sa evening offering na nangyayari sa ikasyam na oras ng araw or 3 p.m. So, yun po yung ino-offer nila everyday, daily, yung kordero po, no? So, ito rin po yung inaalay nila sa araw ng Pasko. Yung kordero din po, yan yung inaalay nila, specifically sa araw ng Pasko. Sige nga po, review konti. Ano yung Pasko? Ano nga po yung Pasko? Anong celebration yung Pasko? Yung Pasko? Pasko? Hindi po Pasko yun. Ano nga yung Pasko? Pasko. Yung Pasko is anong celebration? Dapat alam niyo to. Nagre-reading pa ba kayo? Yung yung pinalabas ba? Yung freedom ng mga Israel nung pinalabas sila mula sa Ehipto. Di ba yun? Egypt. Okay, yes. Yung Pasko po or yung Passover, yun po yung pag-celebrate nila sa pag-aalala nila ng pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelita mula po sa Ehipto. And meron pa po yung specific actually. Yes, tama po yun. Pero may specific pa na remembrance doon po sa remembrance no? Pag-aalala doon sa nangyaring pagliligtas sa Ehipto. Ano po yung specific na inaalala doon? May specific po eh. Hindi lang general kasi yun eh. Yes, tama yun. Pero may specific doon. At ano po yun? Para matuto din po kayo mag-explain nito. Soon, tatanungin ko, Kuya, ate, ano yung Pasko? Pasko po ba yun? So, dapat matuto na tayo paano natin explain. Ano yung Pasko? Specifically, ano yung inaalala doon? Iba ito rin yung pagpapahid ng dugo sa bawat bahay. Para hindi sila, yung mamatay ba? Okay. Yes, actually tama. Yun po yung specific na inaalala doon. Yung pagpapahid po nila ng dugo ng kordero. Okay? Dugo ng kordero doon sa door, okay? Sa door para yung may mga dugo po pag dumating na si kamatayan, the angel of death, yung angel po napapatay, pag may blood ka, papass over kanila. Yun po, kaya po siya pass over. Kumbaga, lalampasan. Naintindihan niyo po? Pass over, lalampasan ka kasi may dugo ng kordero. Naintindihan niyo po yan? So, yung Pasko po is specifically pag-aalala po doon sa nangyaring iyon. And actually, yun na po yung huli. 'Di ba? Yun na yung huling senyales na ginawa ng Panginoon
para palabasin ang mga Israelita mula sa Ehipto. Kasi ano nangyari doon? Yung mga walang dugo, mamamatay lahat ng mga panganay na anak doon sa bahay. Okay? So, bakit po natin to ini-specify? Kasi specifically po, yun po ang dahilan bakit tinawag na kordero ng Diyos si Jesus Christ. Bakit? Siya po yung dugo na ipinahid, hindi lang ipinahid, but naglinis sa atin upang tayo na dapat ay makakatanggap ng judgment, makakatanggap ng tiyak na kapahamakan, na pass over din po tayo. Naintindihan nyo? Nilagpasan din tayo, naligtas tayo dahil sa dugo ng kordero ng Diyos. And take note, kordero ng Diyos, hindi kordero na binili ni Gab doon sa palengke para ialay. Kasi yun po dating ginagawa, di ba? Bibili sila sa nagbebenta, iaalay nila para sa kapatawaran. Hindi po ganon, hindi galing sa tao. But ang sinabi dyan, kordero ng Diyos. Ibig sabihin, nagmula sa Panginoon. Okay? Napakahalaga nito kasi para again and again, maintindihan po natin na ang kaligtasan po ay buhat sa Diyos. Yun po ay nanggaling sa Diyos. At yung kordero na yon, yun yung nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay, sa bilang pagtatapos natin, ano pong ibig sabihin ng sanlibutan? Bakit sanlibutan ang sinabi? Ayan, tatanong sa inyo yan ng mga babaybasade. Ate, kuya, sabi nyo, ano lang, yung pinili lang, sanlibutan man. Sanlibutan nakasulat dito. So, paano nyo po yun i-explain? Yung sanlibutan, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano po ibig sabihin nun? Sanlibutan. Ate, kuya, sabi nyo, elect lang. Di lahat ng tao. Bakit sanlibutan? Di lahat ng tao. Diba? Ito ba yung sa lahat ng bansa? Sa bawat bansa? Yan ang tinatawag na sanlibutan. Dahil Sige, ma'am. parang yun lang yung natandaan ko na binabata ito sa iba't ibang lugar, bansa. Okay. So, yes, actually, tama po yung sinabi ni Mami. Sanlibutan po ang ibig sabihin niyan ay hindi lang Hudyo, but Hentil. Lagi niyo pong tandaan, no? Yung konteksto ng pagkakasulat nito. Hindi po yun ang sinasabi natin dahil para madepensahan lang natin yung Calvinism, madepensahan lang natin yung predestination, madepensahan natin yung election. Hindi po. Kasi sa pag-aaral talaga, exegesis, ito pong sa panahon po nila sa panahon po nila, ang alam lang talaga ng mga tao, ng mga Hudyo, may dalawa lang klase ng tao. Hudyo at Hentil. Okay? Hudyo at Hentil. Yun lamang po yung nagko-compose ng sanlibutan. Naintindihan niyo po? Yun yung nagko-compose ng sanlibutan. Ngayon, dami na Marami na tayong distinction. Americans, Chinese, Japanese, Filipino, Vietnamese. Di ba? Dati, Jews and Gentiles lang. So kapag sinabi po na nagsusulat, kasalanan ng sanlibutan, ang minimin po nun, Jews and Gentiles. And ito pong mga Hudyo, ang iniisip lang po nila, sila lang po ang maliligtas. Only the Jews. Kaya kapag sinasabi na nagsusulat, ang kaligtasan ay para sa sanlibutan, ibig sabihin kalakip ang Gentiles.
Hindi po bawat isa, bawat individual, hindi po lahat ng individual. But ang sinasabi po niya nang nagsulat, hindi lang kayo mga Hudyo, pati ang mga Hintil. Kaya na nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya lang ngayon, sa modern times, sa panahon natin, kapag sinabi nating world, yun na po pag-iisip natin, yung lahat ng tao sa mundo. Kasi yun na yung konteksto natin eh. Di ba? Pag sinabi mong world, all around the world, all the people in the world, yun na po yung pagkakaunawa natin. Okay? Pero again, the Bible, dapat ini-interpret siya, inaaral siya, ayon sa pagkakasulat sa panahon na yon, sa tao na yon, at sa mga tao na nandoon. Okay? Naintindihan niyo na po? So sana nakatulong po yun sa pag-unawa natin sa salitang sanlibutan. Okay? Ito lang, bilang pagtatapos, yung sinabi po ni John, si John din, ito si John the Apostle in 1 John chapter 2, verse 13, 14, hindi ko na maano. Basta 1 John chapter 2, huwag kayong umibig sa sanlibutan. Yan na naman si Ryan. Sisimula na naman. Okay, huwag kayong umibig sa sanlibutan. Hindi, naalala ko lang kasi sinabi din ni John huwag kayong umibig sa sanlibutan. Or huwag kayong tumulad sa sanlibutan. Ano pong ibig niyang sabihin doon? Ganun pa rin po yun. Yung sanlibutan is the world. And dati, sino yung nasa kinoconsider na world? Di ba nga yung Gentiles? Kasama yung Gentiles. And ano po ba ang pamumuhay ng Gentiles dati? Paano sila mamuhay? Ng mga Hentil. They are worshiping idols. Kaya kapag sinabi po ni John, huwag kayong tumulad ayon sa sanlibutan, do not worship idols. Do not be like them. Huwag kayong mamuhay tulad nila na naglilingkod, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. You see? Okay? So, yun lang po, yung panghuling reminder ko sa bawat isa. Huwag kayong umibig sa sanlibutan. Kasi lahat ng umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. So ano ibig sabihin nun? Kung ikaw ay tunay na niligtas, hindi ka talaga iibig sa sanlibutan. Diba? Kasi ligtas ka na nasa sayo na ang pag-ibig ng Diyos So hindi ka talaga iibig sa sanlibutan. So Ephesians chapter 5, 15-17, kaya't mag-ingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi ng marurunong. Huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Yun po Yun po yung araw-araw na ating... Kaya po tayo nag-aaral. Kaya po tayo may Bible study. Alam niyo po ba, bakit ko po talaga ginawang everyday yung Bible study? Kasi that's our daily, Yun talaga yung pang-araw-araw natin na puso To know the will of the Father. To know the will of the Father. To obey the will of the Father. So, ayun. Ayun, sana napaalalahanan po kayo ng salita ng Panginoon. Seek, no? Kilalanin niyo po ang Panginoon. Doon kayo sa salita niya. Wag na po kayo sa salita ng mundo. Please lang. Hindi yan ang buhay ninyo. Hindi yan ang kailangan ninyo. No, stop wasting your time, mga kapatid. No? Ihinto nyo na po yan, please lang. Kailangan ko yung tulong ninyo. I mean, it is the work of God. Yes. No, it is the work of God. Pero, let us grow na. Alam niyo yun? Sige na, magpakatino na tayo. Let us grow. Mag-mature na tayo kasi there's so much more, no? Mas marami pang bagay na dapat nating ipamuhay. Alam niyo, habang inaaral ko po yung Acts, kasi nasa Acts na po Nasa Acts tayo, nasa persecution
Lagi ko talagang, alam nyo, pasensya na, lagi ko iniisip, grabe sila, no? Persecution na sila. Kami, ninahirapan pa kami pumili, magbasa ng Bible or mag-Facebook. Nakikita niyo po yun? Our struggle is, mag-Facebook ba ako? Mag-YouTube ba ako? Nakikipag-date ba ako? Maglalaro ba ako? Mag-aaral ng salita? At tutulog na lang ba ako? Mag-aaral ng salita? You see, yung alam niyo yung struggle natin, ganun lang. Pero sila, between life and death na. Sasabihin mo yung pangalan ni Jesus, papatayin kita. Pero tayo, di ba, magbuklat lang ng salita ng Panginoon, hirap na, hirap na. Naintindihan niyo po yun? Kaya, let us be mature, no? Let us be mature. Kasi our lives is to proclaim the name of Jesus Christ. Pero hanggat hindi natin na-overcome, hanggat nagiging immature pa rin po tayo, paano tayo darating sa puntong iyon? Naintindihan niyo po yun? Yes, it is the work of God. Pero huwag po kayong magkakamali na ang work ni God is ginagawa niya through His people. Naintindihan niyo po yun? Through His people. Through His people. Diba? So yun lang. Again, it is God who will work in your heart. Kaya lagi ko talagang pray kay God, Lord, please be gracious to us. Pag-mature na sana kaming lahat. No? Hindi na kami paulit-ulit dun. Alam niyo yun, yung struggle natin 2 years ago, yun pa rin. Last year, yun pa rin. Last month, yun pa rin. Tapos may panibago na naman tayong dinidevise na mga kasalanan. May mga panibago na naman tayong adventure sa buhay. Sana we grow in the knowledge and love and faith and obedience to God. Hindi yung sa kasamaan. Kasi if we grow in disobedience, if we grow in sin, hindi tayo binuhay. Diba? How can you know that you're saved? Tingnan niyo yung buhay ninyo. Kasi sure ang pagliligtas ng Panginoon. So kung ganun ka pa mamuhay, pray to God. Ask for mercy. Kasi hindi ang pagtanggap mo makakaligtas. Ang pagtanggap niya sa iyo ang makakaligtas. It is not you accepting God. It is God accepting you. So the only thing that we can pray is mercy. Lord, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Hindi na talaga. Hindi, Lord, I accept you. Kaawaan mo kami. Let us pray. Father in heaven, Lord, salamat po sa iyong salita. Salamat sa testimony na ibinigay mo po sa pamagitan ni John the Baptist. Na ang iyong tanging anak na si Jesus, ang kordero na nagmula sa iyo, na nag-aalis ng aming kasalanan. Salamat, Panginoon, of how you remind us of your grace, of your mercy, na indeed ang kaligtasan ay hindi sa paulit-ulit na pagsasacrifice, sa paghahandog, but ang salvation is biyaya mo, Panginoon. At sa biyaya mo na ito, ang nagtuturo sa amin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat kaming mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. That we will live our lives in hopeful na paghihintay sa pagpapakita ng iyong kaluwalhatian. Panginoon, it is you only who can work in our hearts. So I pray, Lord, for your mercy to be upon this church, O God. That your church here in Kapkaben will grow
in their knowledge of you, in obedience to you, God, in faith, in love, and in truth. Please, Lord, have mercy on us. Please, God, continue to change us, O God. Huwag mo pong pahintulutan na magpatuloy kami in our own selfish desires. But Lord, continue to change us. Continue to change us, O God. By grace and by your mercy, in Christ's name I pray. Amen. So sige po, no, salamat and see you po bukas. Verse 29 mula tayo bukas. Bye-bye. God bless. Goodbye. Bye, Zoe.